Maraming salamat, Bro Angel. At ito, isa pa kay Sapphire 888. Ano po yung pinapawasak ni Yahweh? Ito na ba yung rebulto? Pinapawasak ni Yahweh? Ano bang tanong to? About sa rebulto ba itong tanong na ito? Kapatid na Sapphire? Ano po yung pinapawasak ni Yahweh? Ito ba yung mga rebulto? Kung specific sa rebulto ang pinapawasak, ang tanong mo, yes, may pinapawasak siyang mga rebulto, no? Mga rebulto ng Diyos-Diyosan, pero meron din siyang hindi pinawasak na rebulto, no? Dito sa Ikalawang Hari, 28:15 hanggang 18. Mukhang 23 yun, Brother John Ray. 23, yes. Ikalawang Hari, sana ba yun? Ipinagiba rin niya ang dambana sa Jeroboam, no? Ipinagiba rin niya ang dambana sa Bethel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipinadurog niya ang mga rebulto at pinasunog ang rebulto sa Asherah. So talagang pinasunog at talagang pinasira niya, no? Pero diretso natin, nang makita niya ang libingan, ang isang bundok di kalayuan, at ipinahukay niya ang mga kalansay doon at pinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hamakin ang mga ito. Ang lahat ng ito ay ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang propeta. Nang makita niya ang isang puntod, itinanong niya, kaninong puntod iyon? So dito natin basahin sa ang dating Biblia, maganda to. Nang magagayoy, kanyang sinabi, anong monumento yaong aking nakikita? So monumento, ano? At isinaysay ng mga lalaki ng bayan ang kanya sa kanya. Yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda at itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Bethel. At kanyang sinabi, bayaan ninyo, huwag galawin ng sino man ang buto niya, sa gayoy binayaan nila ang mga buto niya nakasama ng mga buto ng propeta at nanggaling sa Samaria. No, so dito makita natin na mayroon din palang libingan ng mga propeta na kung saan may monumento na hindi nga pinasira. Okay? So hindi po lahat ng rebulto or larawan ay pinasira ng Diyos, no? Yun lang mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Pero yung monumento ng isang propeta na nilibingan doon din nilibingan doon ang kanyang mga buto, hindi pinasira yon ni Haring Huda, no? Kasi yun ay rebulto or monumento ng propeta, kapatid. So hindi po lahat ng rebulto pinasira. Yan lang, Bro Jan, baka meron sa iyo dyan. Kung mata ay nakakapagpatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at iyong buong katawan mo ay kaysa ang kabuong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at wag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kaniyang asawa ay bigyan siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kaniyang asawa liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil ay siya ang kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sinumang mag-asawa sa kanya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. So bali may dalawa kasing dito, bro. Alin dito ang pinakatanong mo? Yung lahat? Yung pinakauna, bro. Yung pinakauna. Katawan. Kapag nagkasala yung mata, dukitin mo, yung ganon? Okay, Bro Angel?
Okay, ibig sabihin nun, kung yun ang maging dahilan, halimbawa, mahilig ka yung mata mo mahilig sa, alam mo na, sa mga pornography, tanggalin mo yan. Kasi kung mapapansin mo yan, no, hindi lahat ng mga po literal. Kaya wala ka naman mabasa sa mga makasalanan nung sa Biblia na nagdukot na kung yan po literal po yan, lahat po tayo wala nang kamay at mata. No, so kung literal yan na inutos at sundin nating lahat ng tao, kasi lahat ng tao kasalanan at nagkakasala, lalo na sa mata, hindi lang lalaki, babae din, kasi alam niyo po ba sa lahat ng nanonood ngayon, ayon sa sa census natin, sa census survey, no, buong mundo ang mahilig sa porn, alam mo kung sino? Mga babae. Kasi baka akala ng mga babae lalaki lang mahilig sa mga porn na yan, no. I-search nyo ngayon kung alin na mas maraming nanonood, women ba o men. Magtataka po kayo. So women. So ibig sabihin talagang yan hindi naman literal yan, kundi kung ano man ang dahilan ng mga kasalanan na yan, alisin mo, kapatid. So tanggalin mo, umiwas ka. Ibig sabihin natin pa yun sa Kristo. Kasi kung literal na pagdudukot-dukutin natin, lahat ng tao ngayon wala nang kamay, wala nang mata dahil sa sobrang kasalanan ng tao. Yun po yung niyan, no? Punto por punto sagot diyan na kung ano man ang yun ay naging sanhi na kasalanan mo, umiwas ka dun sa kasalanan na yun para hindi ka mas maganda na yung nakaiwas ka doon kaysa dun sa mag-enjoy ka doon, temporary, buong kaluluwa mo naman ang mapunta sa impyerno, no? So temporary lang lahat yan, tanggalin nyo na daw yan. Kung ang mata ay dukutin mo na, ibig sabihin alisin yung mata mo diyan. Kaya sabi ko lagi, no, kung ayaw mo mag-isugarol, no, labag sa mo, wag kang pumunta sa sugalan, no? O kaya ayaw mo mag-ilasenggo, wag kang pumunta sa lagi may lasingan. Ganun din, kung ayaw magkasala ng kung ano man, no, sa pornography, masturbation, wag kang pumunta sa porn site. Yun. So wag kang pumunta sa porn site kasi yun yung disiplinahin mo yung sarili mo. Kasi pag ginumpisan mo yan, dire-diretso na yun ang sabi natin pa yun sa Kristo. So, yung buo mong katawan nun, kasama na, no, mapapahamak. Temporary lang ang kaligayahan nun, no? Pero later on, alam mo na yung mangyayari sa atin. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma, sa 8:5 kanina, no, sa 1-7, no? Hindi talaga kinalulugdan ng Diyos ang tuloy-tuloy na nagkakasala. Yun. So, dukutin mo na para hindi magtuloy-tuloy ang kasalanan. Ibig sabihin, tanggalin mo na, kapatid. I-avoid mo na yung kasalanan na yun. Yun po, kapatid. Iyon, no? So malinaw yung tawag doon, kapatid, hyperbole. No? Uri ng pananalita na hindi siya literal. Hyperbole po yun, no? Parang exaggeration ba? Na pagkasabi na dukitin mo yung mata mo kung nagkasala ka. Pero ang implication nun, mas maigi pa na ang mga taong bulag, no? Na hindi makakita sa kasalanan kasi buong katawan nila papasok sa langit kasi nga wala silang kasalanan ganun. Kaya mas maigi sa isang taong nagkasala, dukitin ang mata. Hindi ibig sabihin dukitin mo talaga. Yung sabi ni Bro Angel, wag kang pumunta sa mga wag mong hayaan ng sarili mo na magkasala ka dahil sa yung mata. So iwasan mo. Ganon din sa kamay, no? Mas maigi pang putulan ka ng kamay para makapasok ka sa langit kaysa naman dalawa mong kamay, buo nga, doon ka naman sa impyerno. So ano ang gusto ng Diyos sa atin? Wag mong gamitin yung kamay mo sa kasalanan. Anong kasalanan ba yung ginagamit sa kamay? Pagnanakaw, pagpatay ng tao. Di ba? So ibig sabihin, wag mong gawin yung mga bagay na yon, no? Kasi mas maigi pa yung mga taong walang kamay na hindi makapagnakaw. Kasi pag namatay sila, buo sila makakapunta sa langit. So yun ang yung paliwanag, Santiago 5, bro, 1:14 to 15. Santiago 1:14-15, kasi pagka yan naumpisan mo, saan uuwi yan? Sige. Santiago 1:14-15, ito ang mababasa. Natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa.
Kapag ang nasa ay tumutubo at nag-uugat sa kanyang puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Ang kamatayan na sinasabi dito mga kapuntos at kapatid na nagtanong, no bro, hindi po yan yung physical death, yan po ay spiritual death. Ibig sabihin, impyerno po. Yan, parehong-pareho, yun yung paliwanag doon. No? So, kasi pag natukso ka na, dire-diretso na yan hanggang sa dun. Ayun nga, napakarami na, no? Na-addict sa porn, na-addict sa ganito, na-addict din sa sugal, ang dami na. And then at the end, na-addict sa sigarilyo, na-addict sa inuman. At the end, talagang darating ang oras at yun nga, no? Nauuwi dun sa kamatayan na hindi, pwede rin sa kamatayan physical yan bro, so pwede rin sa kasakitan and then mamamatay ka, hindi lang yung kamatayang physical, pareho, both, pati spiritual, delikado. Yun yung ibig sabihin ng kapatid. Ang kasi, ang theology kasi sa kamatayan, kasi ang tao kasi given na mamamatay, kahit pa wala kang kasalanan, mamamatay ka talaga. Kaya sabi doon sa naturo sa amin, pag yung kamatayan na sinasabi sa Bible, it's not physical, it's spiritual. No? Kasi sa kasalanan talaga namamatay ang tao. Okay, so kapatid na Jose ay nagano pala siya, unmute natin ulit. Bro? Maraming salamat, bro. Okay, so nalinawan ka na, bro? Okay na, bro. Salamat. Okay, wag mong tanggalin yung mata mo, bro, kung nakapanood ka ng hindi maganda. Ibig sabihin, talikdan mo lang yung gawain na yun, bro. Talikdan mo lang yan. Okay, bro. Salamat. Okay, naway pagpalain ka, kapatid. So, wala ka nang ibang tanong, bro? Follow up lang, bro. Sige, pwede. ano yan? Halimbawa, bro, yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw, tapos matagal na panahon hindi nakapagkumpisal. So, parang ganun kasi, bro, yung nanay ko parang hindi nakapagsimba kasi nga dahil sa hirap ng buhay, tapos parang lang sa trabaho, tapos dumating sa punto na nagkasakit at namatay sa ospital. So ano kaya ang posibleng gawin yun, bro, para sa kanya, bro? Well, bro, no, hindi naman kasi tayo ang Diyos, bro. May aral talaga tayo, bro, na yung mga taong namatay na walang pagsisisi, impyerno po talaga yan, no? Lalo na yung mga taong namatay na hindi nakapag-confession, hindi nakakain ng katawan Panginoon. So, impyerno po talaga yan ayon sa aral. Pero may aral din po natin na yung awa ng Diyos ba? Yung awa ng Diyos mas malawak pa kaysa kasalanan ng tao. So may mga halimbawa, may mga pahayag sa Biblia, halimbawa dito sa kay San Pablo sa kanyang sulat sa taga Roma, no, na sa Roma 10:13, ito ang ating mababasa, no? Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So hindi natin pwedeng hukuman ang taong namatay na hindi natin nakitang nagsisi, no? Hindi natin nakitang nag-confess, hindi natin nakitang sumunod sa kautusan ng Diyos. Hindi natin sila pwedeng hukuman. Dahil Diyos lang ang may karapatan humukom kung saan sila, bro. No? Bro. Yes, no, yun lang talagang sa atin. Ngayon, ang gawin mo, bro, kasi hindi naman talaga natin alam kung saan siya nilagay ng Diyos. Kung talagang nilagay ba siya sa impyerno o nilagay ba siya sa purgatory. Ang kagandahan kasi sa aral natin, bro, mayroon tayong hope. May hope tayo na yung mga mahal natin sa buhay na namatay, doon lang inilagay sa purgatory. So tayo, bilang mga kaisa sa pananampalataya o kapamilya na namatay, mayroon tayong magagawa para sa kanila. At ano yun? Panalangin, pamisa, para mapabilis ang kanilang paglaya doon sa purgatory. Kasi yung purgatory kasi is a state of suffering. So hindi po yung bahay bakasyunan ang purgatorio, no? Impyerno din po yun. Sinusunog ang tao doon, ang kaluluwa doon, pero pwede pa siyang maligtas. So gawin mo na lang, pamisa ka palagi, isali mo palagi sa iyong pagrorosaryo ang pangalan nila. Huwag kang magsawa hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Ipanalangin mo sila ng ipanalangin kasi ayon po sa aklat ni Bishop Lara Moro, kaya nga
ang simbahan, walang significant na hanggang dyan ka lang manalangin sa kaluluwa na yan. Implication pala nun, it implies na ganun kahaba ang stay ng kaluluwa sa purgatorio. Walang kasiguraduhan hanggang kailan sila mapapalaya doon. Only God knows. So sa tanong mo, anong mga mangyari doon sa nanay mo, Diyos lang nakakaalam, kapatid. But we are hoping na lahat ng mga mahal natin sa buhay na namatay ay doon lang inilagay ng Diyos sa purgatory. No? Kasi hindi na natin sila pwedeng pangaralan ngayon na magbago ka, kasi wala na nga sila eh. Wala na tayong ano pa na masabihan na baguhin ang kanilang buhay. So yung tanong mo kasi, patay na yung nanay mo, hindi mo nakita kailanman, tapos ngayon, doubt ka kung nasaan sila. Wala makakasagot niyan, Diyos lang. Pareho lang naman tayo kasi nung kahit naman sino siguro, no, yung mga nanay natin noon, walang narinig. Correct. Hindi sila nagsisimba. Ako rin, ganun din, tatay ko, nanay ko, no, tapos ako rin, nanay tatay. Oo, nakatanos yata tayo. Pero hindi ko kinakalimutan sa pamisa at sa pagdadasal ko ng rosaryo, nang palagi silang binabanggit ko. Pagdadasal ko lagi na sana. At mayroon chance natin dito, mga kapatid, mga nakikinig, no. Lahat naman tayo, ngayon lang kasi nagkaroon ng internet, nagkaroon ng chance na makapag-aral talaga. Noon, ang mga nanay, trabaho lang no. Tapos walang simba-simba noon. Alam naman natin lahat yun. Nung una kasi mahirap yung walang social media. May TV man, wala naman masyadong aral sa TV. Puro lang, yung mga black and white ng TV, puro show. Wala talaga, kung di ka talaga magsimba, doon ka makakarinig ng aral ng Diyos. Mas madalas, wala naman nangangaral about yung kahalagaan ng misa. Wala naman Kaya hindi nila pinapangalagaan yun. Pero ang chance natin, ano ba yung chance natin dito? Para maging mortal sin siya, na nakamatay nila, hindi nakapagsimba, katikisim nga bro, 18, ito yung chance natin para sa ating mga magulang, mga kapatid o kilala na namatay walang alam. Yung mga walang alam to 1857 bro, ng katikisim, meron ka bro, Junri? Meron bro Angel, pero siguro basahin ko na lang dito bro Angel para hindi na ako matagalan, no? Kasi kung sa internet ko pa matatagalan ako, so basahin lang natin. 1857. Oo bro. Sabi dito, for a sin to be mortal, 3 conditions must together be met. Mortal sin is sin. Yes, mortal sin is sin whose object is grave matter and which is also committed with full knowledge and deliberate consent. So, paliwanag mo muna bro Angel para hindi malito. So, pag magiging mortal sin naman, una yung pag sinabing grave matters, yung may malaking nangyari, masyadong grabe na yung pangyayari, no? Dahil sa hindi nila pagsimba, may nangyari. At full knowledge, yan, isa yon. Yung full knowledge na yan, yung may alam siya. Usually, mga lola natin, lolo, nanay, tatay, wala naman silang knowledge about mass, no? About church. May church tayo, pero wala naman silang knowledge. Chance lang to, kasi nobody knows. Ang nanay ko nga, walang alam, walang tapos yun nga, kahit Sunday, wala talaga. Misa, yun nga, medyo nahilig pa sa sugal. Pareha tayo, Angel. Yeah, lahat naman ng nanay noon mahilig sa ganyan. Hindi naman natin may yun, no? Although hindi naman nila kasalanan dahil nga pagod sila sa trabaho, yun ang parang nila, no? Parang libangan. And then siguro sa na hindi na sumiihi, yun, nagkasakit biglang-biglaan lahat yun, yung bato, dire-diretso na operahan. Pero at least ang kaganda naman sa nanay ko nakapag-confess, nakapag-anoint siya before kasi yun nga, yung mga anak niya naglilingkod kay Lord. So yun lang ang kagandahan noon pag ang mga anak mo inano mo sa simbahan. Yung anak mo pwede mag-save talaga sa'yo. So ganun kahalaga yung aral dito sa punto na rinig natin na ikaw man hindi, yung anak mo nakapag-aral ng salita ng Diyos, pwede kanyang ma-save. So yun ang chance. And at the same time, wala silang knowledge no full knowledge, hindi naman mortal sin. So lahat mo na nakikinig ngayon, let's just keep praying. Kahit nga yung mga makasalanan, let's pray kasi nobody knows, no? Sabi ko sino ba yung nasa purgatorio ngayon, di ba? Ako rin, minsan. Tama. Sino kaya? Kasi sabi natin,
lagi nating pinagdadasal ang mga nasa purgatorio, who knows? Di ba? Sino ang nakakaalam? Sino ba nandun? Sino hindi? So, sino ipagdadasal mo na nasa purgatorio? Di mo nga alam kung sino eh. No? So, but at the end, ang prayer natin, lahat na lang na nasa purgatorio. Kasi hindi mo nga alam ang nanay, tatay natin, lolo, kung nandun eh. Pero ang pinaka-the best dito, yung ano na lang, alam nyo, napakahalaga nun kasi isa sa mga patutuo ni Doc Ditching noon, may isang na hindi pumasa sa langit. Bakit? Hindi niya pinagdasal ang mga mahal niya sa buhay. Malaking kasalanan pala yun. Yung pinagdadasal ang mahal mo sa buhay. So napakalaking kasalanan pala noon. Lalo na yung pamisa, dapat pamisa talaga natin ng mga mahal natin sa buhay. Ang problema nga lang, hindi natin kasi alam paano kung nasa impyerno na, no? So hindi natin alam Ngayon, siguro wala naman limit kung sino ba yung pagdadasal mong kaluluwa. Walang limit. So ibig sabihin, ipagdasal natin whether nasa na sila, basta ipagdasal natin kapatid, there's always hope with God, kapatid. Yun na lang po, kapatid. Meron tayong aral, kapatid, about actual grace. Yung actual grace, yun yung Diyos mismo ang nagbibigay ng grasya dun sa taong namatay na hindi siya mapuntang impyerno, no? Dahil siyempre may mga reason si God kung bakit ayaw niyang bakit niya ililigtas ang taong iyon. So may mga ganong circumstances na pwede nating asahan. Halimbawa na lamang yung taong magnanakaw, doon kasama ni Panginoong Jesucristo sa krus, buong buhay nagnanakaw yun, no? Namatay, pero at the moment of his life, bigla siyang humingi ng tawad sa Diyos. So, pinakinggan siya ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Sa araw din na ito, isasama kita sa aking paraiso. Okay, so may mga ganong hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos na kahit pa nakita natin ang taong ganyan, tayo ang mag-uukup. Impyerno sigurado yun. Kaya nakita ko ang buhay nung ganito, ganito. Impyerno yun. Hindi na maliligtas yun. So, hindi natin trabaho ang maghukom. Trabaho natin, kapatid, manalangin. No, parehas tayo, may mga magulang na talagang nakita natin kung paano namuhay. Ngayon, namatay sila. Nalaman natin ang katotohanan na ganito pala. Anong iisipin ba natin na sa impyerno sila? Hindi, siyempre hindi natin iisipin yun. Iisipin pa rin natin na nilagay sila ng Diyos sa purgatory at trabaho natin na ipanalangin sila, kapatid. Nag-mute na naman siya. Bro, Maraming salamat sa paliwanag, kapatid. So, ano lang, bro, keep on praying lang sa iyong mga magulang, ha? Salamat. God bless, God bless. God bless, bro. Okay, so maraming salamat, Bro Jose. Dito naman tayo kay Bro Champ. Bro Champ? Hi, hello po, bro. Good evening. Yes, camera, bro. Camera, okay. Okay po. Ayun, si Brother Champ, yung anak na iniligtas ng Divine Mercy. Musta, bro? Yes, so po. Ito po, okay lang naman din po. Bro, lang kasi meron lang akong parang dun sa GC namin sa punto per punto prayer group. Kasi may nagtanong regarding sa ang Roman Catholic is not a Catholic, sabi niya. And then sabi ko, yung Roman Catholic is not a Catholic. Saan? Anong lahika yun? Sabi ko, may debate kasi may debate si Brother Nash, then isang SDA yata yun. Regarding sa Bible, and then nabanggit niya doon yung 5 rights. So ang 5 rights noon, ang Roman Catholic is under Latin. So yun na, nagbasa-basa ko regarding doon, pero medyo hindi ko pa masyado naiintindihan at nagra-rush din ako ng mga report. So hindi ko masingit din. Sa inyo po ba, bro, paano natin i-explain yung 5 rights na yun? Well, nakita ko rin yung debate ni Bro Nash na iyon, bro, no? Pero for me, out of context yung patutuo niya. Kasi ang debate nila doon, Catholic book is the Bible is a Catholic book. Tapos umabot siya sa rito. Opo. Bro, wala pa ang Biblia, may rito ng simbahan. Opo. So, simplang yun, no? Hindi naman simplang, pero parang for me, hindi siya konektado doon, no? Pero, siyempre, si Bro Nash, mayroon naman siyang reason doon. Pinapatunayan niya doon na yung rito ng mga
early Christian talaga ayon sa tradisyon ng Katoliko. Yun naman ang point na doon eh. Pero, well, hindi lang naman 5 ang rito ng simbahan, bro. Ang dami. Ang Isa ba dami. yung parang kasama din ba yung mga Orthodox, no? Isa, Yes, nabanggit ni Brother isa Angel yan. kanina, is part of the rites, eh. So, Yes, merong, halimbawa itong sa Coptic Rite. Yung Coptic Rite, yung sa, si Saint Mark ang nagtatag, yung Coptic Rite. Pero under siya sa umbrella ng Roma. Meron ding asan ba yung libro ko dito? Ang daming rito nakalimutan asan ba yung libro ko nakalimutan ko saan libro ko nabasa yon na ang dami nating rito. No, hindi lang 5. Hindi lang 5 ang daming rito ng simbahan. No? O nga, may nabasa nga ako, 7 ata yung siyam. Ayan, doon pala sa ito may Catholic faith. Babasahin ko ito dito sa may Catholic faith ko ito. Basahin ko kung ilang rito ang sinabi dito ni ni Bishop Laramuro. Ang dami. Hindi lang 5. So, pero yan in full communion yan yung sa Roman Catholic, no? Merong in full communion, meron ding hindi. Kasi yung halimbawa yung sa Orthodoxy, yung Greek Orthodox na hindi inline sa natin, hindi inline sa pananampalataya natin, hindi yon in communion. Kaya nga sila sila sa schism Pinatawan sila ng simbahan ng inline, schism. bro. Pag sinabing inline, bro, same lang yung Pope nila, no? Yes, sila, in communion sila sa Pope. Okay. Okay. So, about dun sa tanong mo kung anong, not so special bro kasi ang daming rito ng simbahan. Ang importante dyan, in communion sa Papa, yun ang importante. Oo nga, natawa nga din ako dun yung debate ni Brother Nash. Nakaupo, sabi ko. Nasingit nga lang ni Brother Nash yun para explanation lang ba dun sa topic niya, ay sa niya, sa proof niya. Pero parang parang ginawa niya ng yun na yung kasagutan, yun na yung stand niya. So, for me nung narinig ko yung debate na yun, lalayo sa topic Oo nga sabi ko nga. Diyan saan napunta? Oo nga po, buti na lang si Brother Nash siya. Ibabalik niya talaga Ibabalik niya rin, opo. Pero okay naman yung debate nila. So yun ang sagot natin, bro. So may tanong ka pa ba, bro, about that? Ayun lang naman, kinonfirm ko lang na yung yung mga rights na yun is in full communion talaga sa Roman. Ay, mga rights natin, kasi sabi ko kasi dun sa ang Catholic kasi is part of the Latin rites. So, yung mga tinatanong nila about iba't ibang rights, mga natin yun, mga kapatid natin yun. Isa lang yung natin, sabi ko. Sabi nga ni diba? Ang sabi nga ni San Pablo, tayo ay mayroong iba't ibang katawan pero lahat tayo ay iisa lang. So marami tayo pero iisa lang. Yun ang sabi ni Apostol na Pablo. Di ko makita yung Catholic Eastern Rites. Sabihin ko sa iyo The Catholic Eastern Rites. Eastern Rite Eastern Rite pa lang to. Yan sa Eastern Rite pa lang to saan ba yun yung ang dami saan kung may nabasa yung Roman Rite. Meron ding Byzantine Rite. Yun po. Yung nababasa ko yan. Meron pang other Asian Rite like Antiochian, Chaldean, Armenian, no? So African Rite, Coptic. So ang dami, bro, ang dami. So lahat naman 'yon basta nagpa-under lang sa ating Santo Papa, kaisa natin 'yon. Opo. Yan lang naman po, bro. Clear ko lang. Kung tama nga yung understanding ko regarding sa mga rights na. Okay po. Thank you, bro. Yun lang tanong mo, bro. Yun lang. Confirmation, wala na akong may tanong at natanong ko na lahat sa inyo. Okay, God bless, bro. God bless. Kung may katanungan ka, pataas ka lang. Oo. Okay. Sige po. Thank you. Okay, God bless. Okay. Okay.
So, na-mute si Brother John Ray. Oh, Hindi na matuloy yung yung sacramental blessings daw. hindi mo na matuloy daw ngayon, sabi ni Brother Darwin, sa Sunday na lang daw. So welcome bro Jando. Ha? Bati ka na, bati. Oh, good evening sa lahat ng mga nandyan. Pasensya na kayo kung na-late ako. Nagkaroon kasi kami ito ng holy hour. And then, kakapasok ko lang. So, pasensya na po sa inyo lahat. Pero okay naman, na-handle naman ng tama ni Brother John Ray at saka ni Brother Angel. Kanina pa ako rito sa Zoom. Kanina bro, si Bro Romel ang nag-intro sa hosting. Oo. So nasira yata yung internet niya. At saka sige. Wala na yatang tanong sa diyan sa Zoom. Baka merong mga katanungan sa inyong comment section. Paki-check lang muna. Okay, dito bro Jando, marami, no? So, unahin ko dito daming tanong, grabe. Saan ba ko na-stop kaganina? Dito, naman tayo kay Edgar Soles. So, sabi ni Bro Edgar, Bro John Ray, ano po ibig sabihin noong natulog ako? malapit ng umaga, may bumulong sa akin. Babae, ang sabi, tulungan mo ako. Yun, nagising agad ako. So, ano ba ito? Panaginip o hindi panaginip? Ang sabi lang niya, ano po ibig sabihin nung natulog ako? So, possibly ito ay panaginip. Natulog ako, malapit ng umaga. May bumulong sa akin, babae. Ang sabi, tulungan mo ako. Yun, nagising agad ako. Bro Jando, ikaw magpaliwanag dyan. Pwede rin niya matawag natin na na demonic harassment kasi naranasan ko yung ganyan dati. Inutusan ako ng nanay ko. Pumunta doon sa ano ba tawag dito? Sa gilid ng sapa para itapon yung nasa loob ng arenola. Kaso nga lang nung napunta ako roon, takot ako sa lugar kasi yung lugar na yon parang may nagpaparamdam. Nung ako'y papunta na, nadadalawang isip ako, pumunta doon sa tabi ng sapa, talagang may bumulong sa tenga ko. Naramdaman ko yung ihip ng hangin sa bibig niya pero walang tawa, ko lang mag-isa. Ang sabi niya, asa ka pa dulong, yung sa Tagalog pa, saan ka papunta? Dahil doon, naitapon ko pati yung arenola. Totoo yun. Pag uwi ko ng bahay, yung mama ko galit na galit sa akin. Sabi niya, ibig sabihin mo dyan doon, nangamoy ka nun? Hindi, kasi lang yung laman lang sana itatapon ko sa tabi ng ilog. Hindi ilog yun kasi, parang sa amin sa Bisaya, suba yun. Pero marumi na kasi. Ilog nga, ilog. Yun. Kaso, ang utos sa akin, itapon lang yung loob. Pero dahil sa may bumulong talaga sa tenga ko. Nasali mo yung arenola? Yung arenola mismo na itapon ko. Pag uwi ko sa bahay, sinabi na mama ko, asan yung arenola? Sabi ko, tinapon ko pati yung arenola. Ayun, napalo ako. Bukas ko na ng umaga nakuha yung arenola. Bukas na ng umaga, no? So, may mga ganyan. Pangalawang beses, nung kami ako kasi dati, dancer nga ako, kung merong disco, may dance contest, andun ako palagi kasama yung mga katropa ko sa dance group. Nung kami pa uwi na, nakatulog ako sa tindahan ni na Ma'am Mirna Pactolin. Yung mga kasamahan ko naman, dumiretso doon sa bahay. Ako yung naiwan doon sa tindahan. Mga alas 2:30 ng madaling araw ako na napansin ko na ako nalang mag-isa. Bumangon ako dahil yung mga aso, awo na ng awo. Kumagano ng mga aso. Umuwi ako sa bahay, sinilip ko yung pintuan. Pagsilip ko sa pintuan, na yung makasama ko, nauna pa sa kama ko, wala na akong mahigaan doon. Ay, ang nangyari ngayon, nang sinilip ko yung mga kasamahan ko doon sa loob ng kwarto, ang nangyari, mayroon na naman bumulong na naman sa akin. Sabi, pasok na. Ay nako, doon na ako doon, parang
nangatog na ako doon sa sa takot ko. So may mga ganyan matatawag natin na demonic harassment. Hindi ko na masasabi na na meron din pagkakataon na ikay tulog, naririnig mo parang may tumawag sa pangalan mo, nanay mo, tatay mo na lagi ka sinisigawan, naririnig mo yung parang tinatawag ka nila kaya ka nagigising. Pero sabi sa meron ako na naringgan na spiritual warfare catechism, isa yun sa mga demonic harassment, Brother John Ray. Ayan, maraming salamat Bro Jando. So, ayon kay Bro Jando, kapatid na Bro Edgar, maaring yun ay demonic harassment sa iyo, no? So, siyempre, tinatakot ka or magbigay sa iyo ng doubt, no? So, gawin mo na lamang, bro, no? I-examine mo yung buhay mo kung mayroon ka bang na open, no, na pwedeng maharas ka ng demonyo. So confess and then use sacramentals. Bro Edgar, yun na lang ang advice namin sa iyo kasi posible yun ay harassment yun, bro, no? Demonic harassment yun. So dito naman kay Louis Soco, Brother Louis Soco, maraming salamat mga kapuntos at Bro John Ray at pasagot Bro Angel. Ayan. Talaga, may kung sinong sasagot, si Bro Angel. Unang biyahe ko pa lang dito, gusto ko na talaga puntahan. Kaso may cross kaya lang iba ang ito pala yung sa yung kananina, yung sa Greek Orthodox sa Russia. So, napasalamat na siya sa pagsagot, Bro Angel at Bro John Ray pala. Okay. So, kay Adeline Oka, magandang gabi po sa lahat, mga kaabag at kapuntos. Tanong ko lang, Bro John Ray, about sa karne. May natira kasi sa ulam, may karne siya. Pero gulay lang kinain ko ngayon. Natatawa ako. Okay, so gulay lang kinain ko ngayon. Sayang kasi nagkakasala din ba ako pagka ganun, Bro Angel? Parang Bro Angel ba? No, siyempre, bawal nga kasing kumain ng karne, yung gulay may karne. So kinain niya yung gulay lang, hindi kasali yung karne, Bro Angel? Actually, sinerts ko yan kasi mga natatanong naman yung sabaw, no? Sabaw ng pero gulay, kagaya niyan. Tapos mayroon naman na nagsagot, mayroon naman nagtanong sa Catholic Answers din na what if yung mga chicken broth, yung mga pang lang, yung magi ba yun? Yung chicken broth lang. So ang sabi naman ng sabi na simbahan ng Catholic Church, okay lang. Pero yun nga, no, yung fasting natin or abstinence, we can do it in our own way, no, mga kapatid, no, sa mga nakikinig ngayon. Pwede yung mas bigatan pa, pero hanggang dun sa hanggang dun, ako hanggat kaya, no, fasting talaga siya po, no. So kakain ako ng medyo kakain ako ng lang bago magtrabaho umaga, mga 7-8 lang, tapos di na hanggang 8 na ng gabi. So, bago talaga ako kumain ng full meal. So fasting po talaga siya kasi biblically sinabi ni Jesus, sabi niya, 'di ba, pag alis ko saka sila mag-aayuno. So may pag-aayuno talaga, no? So pero ang turo ng simbahan nasa sa atin. Yung abstinence na ganyan para dun sa sabaw-sabaw. Sabi naman ng Catholic Church, okay lang naman, no. Pero ako naman agad maari inaano ko na, no, nasa disiplina naman yan kung anong gusto mo. Pero is it a sin? Actually, it's not Kahit nga daw yung sabaw o chicken broth, basta hindi mo kinain yung pure karne, sinearch ko mabuti yan kasi ang dami nagtatanong dyan dito. Lahat ng mga tanong dito, sinesearch ko kung saan ko makukuha yung ayun. Okay lang naman daw yun, basta hindi ka kumain ng buong karne.